Ang baho mo, Reyna. Amoy pawis at kahirapan na humahalo sa putik. Tignan mo nga ang sarili mo. Mukha kang basahan na naligaw sa gitna ng mga totoong tao. Ang boses ni Mika ay parang matalas na talim na humihiwa sa mainit na hangin ng hapon. Sa gitna ng malawak na baseball field kung saan dapat ay nagdiriwang ang mga magulang para sa kanilang mga anak. Ang mga salitang iyon ay tila mga latay na tumatama sa balat ni Reyna. Dahan-dahang ibinaba ni Reyna ang kanyang tingin. Nakaluhod siya sa basang lupa. Ang kanyang mga tuhod ay madumi na dahil sa pagkakadapa kanina nang sinadya siyang banggain ni Mika. Sa kanyang kanang kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang bote ng malamig na tubig at isang puting tuwalya, mga bagay na inihanda niya ng may pagmamahal para sa kanyang asawa at anak. Ang suot niyang kupas na bulaklaking duster na tinipid niya ng 5 taon upang may maipandagdag sa pambayad ng kotse ni Kaito ay may malaking mantsa na ngayon ng kayumangging putik. Sa tabi niya, nakatayo ang 7 taong gulang na si Haru. Nanginginig ang maliliit na balikat ng bata habang nakatingin sa kanyang inang nakaluhod. Ang galit at sakit sa mga mata ng bata ay sapat na upang durugin ang anumang natitirang lakas ni Reyna. Ngunit nanatiling pikit ang kanyang mga labi. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi ang uri na isinisigaw. Ito ay ang uri ng sakit na dahan-dahang lumulunod sa puso, parang tubig na unti-unting pumupuno sa isang butas na sisidlan. Ano? Hindi ka ba sasagot? Muling pangungutya ni Mika habang pinapagpag ang kanyang mamahaling seda na damit. Sino ba ang nagbigay sa iyo ng karapatang humarap sa akin ng ganyan? Huwag mong itulad ang anak ko sa anak mong salat sa disiplina. Huminga ng malalim si Reyna. Naramdaman niya ang pait sa kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa kanyang dibdib. Nais niyang tumayo, nais niyang sumigaw, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging bahagi na ng lupang kanyang kinaluluhuran. Ang bawat titig ng ibang mga magulang sa paligid ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Mika, tama na. Ang tanging naibulalas ni Reyna sa boses na halos hindi marinig. Nandito tayo para sa mga bata. Isang matunog na tawa ang isinagot ni Mika bago nito inilabas ang kanyang telepono. Talaga? Kung ayaw mong tumigil, tatawagin ko ang taong magpapaalis sa iyo rito. Let's see if you can still act like a martyr when he arrives. Lumipas ang ilang minuto na tila mga oras para kay Reyna. Ang bawat segundo ng paghihintay ay punong-puno ng kaba at kahihiyan. Nang makarinig siya ng tunog ng gulong ng isang marangyang sasakyan na humihinto sa gilid ng field, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Isang itim na sedan, makintab at bago. Ang sasakyang bawat gabi ay nililinis ni Reyna ng may pag-iingat. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. Ang kanyang bango, ang amoy ng mamahaling pabango na binili ni Reyna para sa kanilang anibersaryo, ay humahalimuyak sa hangin. Si Kaito, sa isang sandali, umasa ang puso ni Reyna. Umasa siyang lalapit ang kanyang asawa, itatayo siya mula sa putikan, at sasabihin sa lahat na siya ang reyna ng kanyang buhay. Ngunit ang pag-asang yon ay naging abo nang makita niyang diretso ang lakad ni Kaito patungo kay Mika. Hinawakan ni Kaito ang braso ni Mika nang may pag-aalala. Ang mga matang dapat ay para sa kanyang asawa ay nakapako sa babaeng kakainsulto lang sa kanya. Ayos ka lang ba, Mika? Mahinang tanong ni Kaito, ngunit sapat na upang marinig ng lahat. Pagkatapos, dahan-dahang lumingon si Kaito kay Reyna. Walang pag-ibig sa mga matang yon, walang habag. Ang nakita lamang ni Reyna ay ang malalim na pagkairita at kahihiyan. Ang lalaking pinaglaanan niya ng 10 taon ng pagsisilbi ay nakatitig sa kanya na tila ba siya ay isang maduming mantsa sa kanyang malinis na reputasyon. Umuwi ka na, Reyna. Ang malamig na utos ni Kaito. Ang kanyang boses ay walang panginginig. Huwag mo kaming ipahiya rito. Tignan mo ang hitsura mo.
para kang baliw na nakikipag-away sa gitna ng field. Nakakahiya kay Haru. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang tubig na hawak ni Reyna ay tuluyang nalaglag sa lupa, kasabay ng kanyang huling hibla ng dignidad. Hindi na niya naramdaman ang lamig ng putik sa kanyang balat, kundi ang nakakapasong init ng katotohanang ang kanyang tahanan ay isa na palang malaking kasinungalingan. Tumalikod si Kaito habang inaalalayan si Mika paalis. Iniwan si Reyna at ang kanilang anak na nakatayo sa ilalim ng nakatutok na sikat ng araw. Ang katahimikan sa paligid ay nabasag lamang ng mahinang hikbi ni Haru na humawak sa dulo ng kanyang maruming duster. Sa kailaliman ng kanyang pagkatao, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Ito ba ang halaga ng isang asawang nagbigay ng lahat? Saan ba nagtatapos ang pagtitiis at saan nagsisimula ang pagbangon ng isang pusong winasak ng taong pinaka-inaasahan niyang magliligtas sa kanya? Ang bahay na dati ay puno ng halimuyak ng nilagang saging at tawanan ni Haru ay tila naging isang malamig na kabaong para sa pusong unti-unting namamatay. Sa bawat sulok ng kanilang tahanan, nakikita ni Reyna ang mga bakas ng kanyang pagsisilbi, ang mga drapes na siya mismo ang nagtahi, ang mga sahig na pinakintab niya hanggang sa mamula ang kanyang mga palad, at ang mga litrato sa dingding na ngayon ay tila nanunukso sa kanyang katangahan. Pumasok si Reyna sa banyo kasama si Haru. Ang katahimikan sa pagitan ng mag-ina ay mas mabigat pa sa basang putik na nakadikit sa kanilang mga damit. Binuksan niya ang gripo at ang tunog ng tubig na bumabagsak sa timba ay tila isang malungkot na himig na sumasabay sa kanyang paghinga. Kinuha niya ang tabo at dahan-dahang binuhusan ang balikat ng kanyang anak. "Nay, galit ba si tatay sa atin?" Ang boses ni Haru ay maliit, nanginginig, at puno ng takot na hindi dapat nararamdaman ng isang bata. Tumigil ang kamay ni Reyna. Naramdaman niya ang isang matulis na hapdi sa kanyang dibdib, mas matalas kaysa sa anumang pang-aalipusta ni Mika. Pinilit niyang ngumiti, kahit na ang kanyang mga pisngi ay tila naging bato na sa bigat ng nararamdaman. "Hindi anak, pagod lang si tatay. Magpalit ka na ng damit at magpahinga ha?" Paglabas ni Haru, naiwan si Reyna sa loob ng banyo. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakaharap sa kanya ay malayo sa masayahing Reyna na pinakasalan ni Kaito. 10 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang mga mata ay hungkag. Ang kanyang balat ay tila nawalan ng ningning dahil sa walang tigil na paggawa sa bahay at pagtitipid para sa kinabukasan ng pamilya. Kinuha niya ang isang bar ng sabon. Piniga niya ito sa kanyang palad ng buong lakas. Pinanood niya kung paano nadurog ang sabon. Ang mga piraso nito ay nabaon sa kanyang mga kuko na parang mga bubog ng kanyang sariling dangal. Hindi siya umiyak. Ang mga luha niya ay tila natuyo na sa init ng galit na nagsisimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Narinig niya ang paghinto ng sasakyan sa labas. Ang bawat yabag ni Kaito sa hagdan ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng gabi. Pagpasok ni Kaito sa silid, hindi man lang ito tumingin sa kanya. Inihagis nito ang susi ng kotse sa ibabaw ng mesa nang walang pakundangan. "What were you thinking, Reyna?" Ang boses ni Kaito ay puno ng pandidiri. "Bakit kailangan mong pumunta doon na mukhang yaya? Alam mong nandoon ang mga business partners ko. You made me look like a fool in front of everyone." "Ako pa ang nagmukhang tanga, Kaito." Mahina ang boses ni Reyna, ngunit bawat salita ay may bigat ng 10 taon na pananahimik. "Ako ang asawa mo, pero doon sa field, mas pinili mong hawakan ang braso ng ibang babae kaysa itayo ang asawa mo sa putikan." Humarap si Kaito sa kanya. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Si Mika ay isang mahalagang kliyente at kaibigan. She was distressed because of you and Haru. You act like a martyr, but you're just being dramatic. Look at yourself, Reyna. You've let yourself go.
Ni hindi ka na marunong mag-ayos, sino ang gaganahan sa asawang laging amoy kusina? Ang bawat salita ni Kaito ay parang isang lason na dahan-dahang pumapatay sa mga alaala ng kanilang pagmamahalan. Lumapit si Reyna sa labada ni Kaito na nakatambak sa gilid. Kinuha niya ang puting polo na suot nito kanina. Doon, sa may bahagi ng kwelyo, ay isang matingkad na mantsa ng lipstick. Isang kulay na hinding-hindi isusuot ni Reyna. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Mika ay nanunuot sa tela, tila isang lantarang pag-amin ng pagtataksil. Nanigas ang buong katawan ni Reyna. Ang kanyang sikmura ay bumaligtad sa tindi ng pagkasuklam, habang si Kaito ay patuloy sa kanyang panunumbat at paggaslight sa kanya sa loob ng silid. Dahan-dahang kinapkapan ni Reyna ang bulsa ng jacket na suot ni Kaito. Doon, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang maliit na matigas na kahon. Inilabas niya ito ng palihim habang nakatalikod si Kaito. Isa itong velvet na kahon mula sa isang mamahaling alahero. Sa loob nito ay isang kumikinang na diamond necklace na nagkakahalaga marahil ng ilang buwang sahod ni Kaito. Ngunit hindi ang alahas ang bumasag sa huling depensa ni Reyna. Sa ilalim ng kahon ay isang maliit na card na may sulat kamay ni Kaito. Happy 5th anniversary, my queen. 2 more years of us in secret. I love you, Mika. 5 taon. Habang iniisip ni Reyna na nagtitipid sila para sa kolehiyo ni Haru, habang hindi siya bumibili ng bagong damit para lamang may maipakain sa pamilya, 5 taon na palang may ibang Reyna sa puso ng kanyang asawa. Ang lahat ng pagsasakripisyo niya ay naging panggatong lamang sa kaligayahan ng iba. Napatitig si Reyna sa necklace habang ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig nang hindi mapigilan. Ang tanong na, bakit? Ay tila isang malaking bato na nakabara sa kanyang lalamunan. Ngunit sa likod ng sakit, isang bagong pakiramdam ang sumibol. Isang malamig at matalim na desisyon. Ang tunog ng telepono sa ibabaw ng mesang kahoy ay tila isang matalim na hiyaw na bumabasag sa katahimikan ng kusina. Nakatitig lamang doon si Reyna. Ang kanyang mga kamay ay basa pa mula sa paghuhugas ng mga pinagkainan ni Kaito at Haru. Kahit hindi niya tignan ang screen, alam ng kanyang puso kung sino ang tumatawag. May kung anong bigat sa kanyang dibdib na tila isang malaking bato na dahan-dahang lumulubog sa kailaliman ng dagat. Nang sagutin niya ang tawag, ang unang narinig niya ay ang isang mahinhin ngunit mapang-uyam na tawa. Isang tawa na tila nagmumula sa isang taong alam na siya ang panalo sa larong ito. Hello, Reyna. I hope hindi kita naistorbo sa paglilinis mo ng bahay. Siguro ay busy ka sa paglalaba ng mga damit ni Kaito, gaya ng isang masunuring asawa, ani Mika. Ang boses nito sa kabilang linya ay puno ng kumpiyansa. Bawat salita ay may lasong dahan-dahang pumapasok sa pandinig ni Reyna. Hindi sumagot si Reyna. Hinigpitan niya ang hawak sa telepono hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Sa kanyang isip, tila bumabalik ang kanyang gunita 5 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang unang beses na nabanggit ni Kaito ang pangalan ni Mika, isang mahalagang kliyente, isang babaeng mayaman at makapangyarihan na makakatulong sa kanyang promosyon. Noon, buong tiwala si Reyna na ang pagpupuyat ni Kaito sa opisina ay para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Hindi niya akalain na sa likod ng mga business meeting na yon, may isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ng kanyang asawa. Bakit ka tumatawag, Mika? Hindi pa ba sapat ang ginawa mo sa field kanina? Ang tanong ni Reyna sa boses na pilit niyang pinatatatag kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. I just wanted to make sure you understood your place, Reyna. Sagot ni Mika. Ang tono ay tila isang guro na nagtuturo sa isang batang mahina ang ulo. Tignan mo ang sarili mo. You're just a shadow of the woman Kaito once loved. You're boring, you're old, and you smell like laundry detergent. Samantalang ako ang nagbibigay sa kanya ng excitement.
Ako ang kasama niya sa mga marangyang hotel habang ikaw ay naghihintay dito sa maliit at malungkot mong bahay. Sa kabilang linya, narinig ni Reyna ang pagbukas ng pinto at ang pamilyar na yabag ng mga sapatos ni Kaito. Kasunod nito ang isang mahinang halinghing ni Mika na tila sinasadya niyang iparinig kay Reyna. Kaito, sandali lang, kausap ko pa ang asawa mo, sabi ni Mika sa malanding tono. Pagkatapos ay muli itong bumaling kay Reyna. Nandito na ang mahal mo, Reyna. Gusto mo ba siyang makausap? O baka mas gusto mong marinig kung paano niya sinasabi sa akin na hindi ka na niya kayang hawakan dahil nasusuka siya sa hitsura mo? Isang malalim na hiwa sa puso ang naramdaman ni Reyna. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo. Ngunit ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila hinihiwa ng isang mapurol na kutsilyo. Narinig niya ang boses ni Kaito sa background, malamig at walang pakialam. Mika, ibaba mo na yan. Don't waste your time on her. Let's focus on us, ani Kaito. Ang mga salitang iyon ay tila mga pako na bumaon sa kaluluwa ni Reyna. Ang lalaking ipinagluluto niya araw-araw, ang lalaking pinagsilbihan niya ng higit pa sa kanyang sarili, ay itinuring na lamang siyang isang aksaya sa panahon. Muling tumawa si Mika bago nagpatuloy. Narinig mo yon, Reyna? You are a waste of time. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka pa niya hihiwalayan agad. Kaito is smart. He needs you to keep the image of a perfect family man for the company. At kailangan ka rin niya para mag-alaga kay Haru habang kami ay nagsasaya. Be a good girl and stay in your cage, okay? Nang maputol ang tawag, tanging ang tunog ng sariling paghinga ni Reyna ang naiwan sa kusina. Ang katahimikan ay tila isang kaaway na bumabalot sa kanya. Tumingin siya sa bintana kung saan ang anino ng mga puno ay tila mga higanting kamay na handang sumakmal sa kanya. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Hanggang kailan siya magiging bilanggo sa isang bahay na binuo ng mga kasinungalingan? Sa likod ng mga matatamis na salita at pangako ni Mika kay Kaito, may isang madilim na sikretong itinatago ang babae. Isang sikretong hawak nito sa leeg si Kaito, upang hindi ito makawala kahit kailan. Hinawakan ni Reyna ang dulo ng kanyang maruming duster at dahan-dahang naupo sa sahig. Ang bawat hibla ng tela ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat sakripisyong ginawa niya na nauwi lamang sa wala. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkasira, isang maliit na kislap ng galit ang nagsimulang maging apoy. Kung siya ay isang basura sa kanilang paningin, gagawin niyang abo ang mundong pilit nilang itinatayo sa ibabaw ng kanyang pagdurusa. Ang utang na loob ay tila isang tanikala na gawa sa ginto. Maganda tignan mula sa malayo. Ngunit sapat ang bigat upang pigilan ang iyong paghakbang patungo sa kalayaan. Sa bawat haplos ni Lola Ines sa buhok ni Reyna, nararamdaman niya ang bigat ng kasaysayan ng pamilya ni Kaito na nakapatong sa kanyang mga balikat. Narinig ni Reyna ang marahang pagkatok sa pintong gawa sa nara, isang tunog na pamilyar at nagdadala ng amoy ng luya at menthol. Pumasok si Lola Ines, ang ina ni Kaito na may dalang maliit na basket ng mga sariwang prutas. Ang matanda ay simbolo ng tradisyon. Maayos ang pusod ng buhok, laging may suot na rosaryo sa pulsuhan, at may mga matang tila nakakabasa ng lihim ng bawat kaluluwa. Reyna, anak. Ang malambing na tawag ng matanda. Lumapit si Reyna at kinuha ang kamay ni Lola Ines upang magmano, isang kilos ng paggalang na lalong nagpabigat sa kanyang kalooban. Napansin ni Lola Ines ang pamumula ng mga mata ni Reyna at ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Hinawakan ng matanda ang mga kamay ng kanyang manugang. Ang kanyang mga palad ay magaspang ngunit puno ng init. Nakita ko ang nangyari sa field kanina, anak. Kumalat na ang balita sa mga kapitbahay. Yumuko si Reyna, hindi kayang salubungin ang titig ng biyenan. Nanay, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Pakiramdam ko ay dinudurog ang puso ko sa bawat oras na nasa bahay na ito ako. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Lola Ines. Naupo siya sa tabi ni Reyna at hinawakan ang mukha nito.
Ang pagsasama, Reyna, ay parang pagluluto ng kape. Kailangan ng pait para lumabas ang tunay na sarap. Alam kong may mga pagkakamali si Kaito, ngunit isipin mo ang pamilya. Isipin mo si Haru. Pero nanay, 5 taon na po. 5 taon na niya akong niloloko. Ang basag na tinig ni Reyna. Paano ko ititiisin ang isang bagay na unti-unting pumapatay sa akin? Tiis lang, anak. Iyan ang tanging sandata nating mga babae. Ang sagot ni Lola Ines, ang boses ay puno ng pangaral na tila nagmula pa sa sinaunang panahon. Ang lalaki ay parang ibon. Lilipad-lipad lang yan. Pero sa huli, sa pugad pa rin ang balik. Huwag mong hayaang masira ang dangal ng pamilya dahil lang sa isang pagkakamali. May utang na loob tayo sa pangalan ng asawa mo sa kinabukasan ni Haru. Ang bawat salita ni Lola Ines ay tila isang pader na dahan-dahang itinatayo sa paligid ni Reyna. Ito ang tinatawag nilang kabutihan. Ang pilitin ang isang biktima na manatili sa piling ng kanyang nang-aabuso para sa kapakananan ng imahe. Pakiramdam ni Reyna ay nalulunod siya sa gitna ng pagmamahal ni Lola Ines. Isang pagmamahal na nakakasakal dahil hinihingi nito ang kanyang buong pagkatao bilang sakripisyo. Dahan-dahang kinuha ni Lola Ines ang isang lumang gintong agimat mula sa kanyang pitaka at inilagay ito sa palad ni Reyna. Isuot mo ito, anak. Proteksyon ito sa pamilya. Magdasal tayo na magbago ang asawa mo. Isang tahimik na sandali ng koneksyon sa pagitan ng dalawang henerasyon ng mga babae kung saan ang isa ay sumuko na sa tadhana at ang isa ay nagsisimula pa lamang lumaban. Maya-maya pa ay narinig ang malakas na pagsara ng pinto sa ibaba. Dumating na si Kaito at ang amoy ng alak ay tila pumasok hanggang sa silid. Narinig nila ang pagbagsak ng mga gamit at ang galit na boses ni Kaito na tinatawag ang pangalan ni Reyna. Reyna, nasaan ang mga dokumento ko sa opisina? Bakit ang gulo ng gamit ko rito? Ang sigaw ni Kaito mula sa sala. Tumayo si Reyna. Ang takot ay muling bumangon sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa siya makahakbang pababa, nakita niya ang isang maliit na anino sa pintuan ng silid ni Haru. Ang bata ay nakatayo roon. Yakap-yakap ang kanyang lumang oso. Ang mga mata ay puno ng luhang hindi mailabas. Nanay, ang mahinang tawag ni Haru. Ang boses ay tila isang sugat na bumubukas. Aalis ba si tatay? Iiwan niya ba tayo? Dahil hindi po ako naging mabuting bata sa field kanina? Ang tanong ni Haru ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng puso ni Reyna. Tumingin siya kay Lola Ines na ang tanging nagawa ay yumuko at mag-antanda ng krus. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Reyna ang isang matinding hapdi. Ang sakit ng katotohanang ang kanyang pagtitiis ay hindi nagliligtas kay Haru, kundi unti-unti itong nagnanakaw ng kabataan ng kanyang anak. Ang gabi ay tila isang malalim na balon ng mga lihim, kung saan ang bawat anino ay tila may ibinubulong na hindi magandang balita. Sa loob ng madilim na silid, ang tanging maririnig ay ang mabigat at mahimbing na paghinga ni Kaito. Nakahiga si Reyna sa tabi nito, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kisame. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng paparating na bagyo. Dahan-dahang bumangon si Reyna. Ang bawat galaw niya ay kasing ingat ng isang magnanakaw sa sarili niyang tahanan. Alam niyang kailangan niyang makita ang katotohanang nakasulat sa papel. Ang mga ebidensyang hindi kayang burahin ng mga matatamis na salita at gaslighting ni Kaito. Lumapit siya sa bitbit na leather bag ng kanyang asawa na nakapatong sa silya. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ng zipper. Ang tunog nito sa gitna ng katahimikan ay tila isang malakas na hiyaw sa kanyang pandinig. Hinalungkat niya ang mga folder hanggang sa mahanap niya ang isang maliit na asul na passbook, ang bank account na inilalaan nila para sa kolehiyo ni Haru. Ito ang bunga ng 5 taon niyang pagtitipid,
nang hindi niya pagbili ng kahit isang pares ng tsinelas para sa sarili, ng pag-uulam ng tuyo at bagoong upang masiguradong maganda ang kinabukasan ng kanyang anak. Nang buksan niya ang huling pahina, tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang balanse ay zero. Bawat sentimo, bawat pawis at pagtitiis na inilalaan niya para kay Haru ay sunod-sunod na winidraw nitong mga nakaraang buwan. Ang mga petsa ng paglalabas ng pera ay tumatama sa mga araw kung kailan may mga bagong post si Mika sa social media, isang bagong mamahaling bag, isang bakasyon sa isang tanyag na resort, at ang huli ay ang diamond necklace na nakita ni Reyna sa gamit ni Kaito. Ang bawat numero sa papel ay tila naging mga matatalim na tinik na bumaon sa kanyang palad habang hinihigpitan niya ang hawak sa passbook. Naramdaman ni Reyna ang isang matinding hilo, ang paligid niya ay tila umiikot. Ninakawan ni Kaito ang sariling anak. Ninakawan niya ang kinabukasan ni Haru para lamang ibigay sa kanyang kalunya. Dahan-dahang lumabas si Reyna ng silid at pumunta sa kwarto ni Haru. Ang bata ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang maliit na mukha ay napakaamo at malayo sa anumang gulo ng mundo ng mga matatanda. Naupo si Reyna sa gilid ng kama at dahan-dahang hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Isang butil ng luha ang kumawala sa kanyang mga mata at pumatak sa unan ni Haru, ngunit hindi siya humikbi. Pinanood niya ang bawat paghinga ng bata at sa sandaling iyon, ang kanyang kawalang pag-asa ay napalitan ng isang mapanganib na uri ng katatagan. Hindi na siya lalaban para sa kanyang sarili. Lalaban siya para sa kaisa-isang hininga ng kanyang buhay. Bumalik siya sa kanilang silid upang ibalik ang passbook. Ngunit bago pa niya maisara ang bag, ang telepono ni Kaito na nasa ibabaw ng side table ay biglang umilaw. Ang liwanag nito sa gitna ng dilim ay tila isang kidlat na tumama sa mata ni Reyna. Isang notification ang lumitaw sa screen, isang mensaheng hindi nakalock. Nakalagay doon ang pangalan ni Mika at ang mga salitang tila naging huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Buntis ako, Kaito. Sunduin mo ako bukas sa klinik. We need to talk about the house you promised for our baby. Naniga si Reyna sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin kanina ay sapat na para sa kanya ay tila biglang naglaho. Habang ang asawa niya ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi, ang mundo ni Reyna ay tuluyan ng gumuho na nag-iwan lamang ng isang matalim at madugong desisyon sa kanyang isipan. Ang bawat hakbang ni Reyna sa maruming bangketa ng Maynila ay tila isang paglalakbay patungo sa kawalan. Ang ingay ng mga sasakyan at ang init ng sikat ng araw ay tila hindi umaabot sa kanyang pandama. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nanunuot na lamig ng katotohanang natuklasan niya kagabi. Sa kanyang bag, mahigpit niyang hawak ang mga dokumentong magsisilbing mitya ng isang digmaan. Huminto siya sa harap ng isang lumang gusali kung saan ang anino ng mga puno ay nagbibigay ng kaunting proteksyon laban sa nakatirik na araw. Sa ikatlong palapag, sa likod ng isang pintong may nakasulat na Elena G. Santos, Attorney at Law. Matatagpuan ang huling pag-asa ni Reyna. Nang pumasok siya, ang amoy ng lumang papel at kape ang bumati sa kanya. Si Elena, ang kaibigang hindi niya nakita ng mahabang panahon dahil sa pagbabawal ni Kaito, ay tumayo mula sa kanyang mesa. Ang gulat sa mga mata ni Elena ay mabilis na napalitan ng matinding habag nang makita ang hitsura ni Reyna. Ang kanyang mga mata ay lubog at ang kanyang katawan ay tila isang tuyot na dahon na anumang oras ay kayang tangay ng hangin. Reyna, Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Ang tinig ni Elena ay puno ng pag-aalala habang mabilis itong lumapit upang alalayan ang kaibigan. Hindi agad nakapagsalita si Reyna. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Inilabas niya ang passbook at ang mga kopya ng mensahe ni Mika at inilatag ang mga ito sa mesa ng may nanginginig na kamay. Elena, tulungan mo ako. Wala na akong matakbuhan.
Ninakaw niya ang kinabukasan ng anak ko. Habang binabasa ni Elena ang mga dokumento, ang kanyang mukha ay unting naging seryoso at matalim. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanila. Maya-maya ay hinawakan ni Elena ang kamay ni Reyna. Tumingin si Elena ng diretso sa mga mata ni Reyna at sinabing, "Naalala mo ba noong college tayo? Ikaw ang pinakamatalino sa atin. Ikaw ang reyna ng debate." Reyna, ang babaeng nasa harap ko ngayon ay hindi ang reyna na kilala ko. Pero pangako, ibabalik natin ang koronang ninakaw nila sa'yo. Ang simpleng paalalang ito sa kanyang nakaraan ay tila isang mainit na haplos sa nanlalamig na kaluluwa ni Reyna. "Elena, I just want to protect Haru. I don't care about the money anymore. But he took everything we saved for our son's education." Ang basag na tinig ni Reyna sa wikang Taglish. Ang pait ng kanyang karanasan ay humahalo sa bawat salita. Tumayo si Elena at lumapit sa bintana. Tila may malalim na iniisip. Hindi lang concubinage at VAWC ang pwedeng nating isampa sa kanya, Reyna. May mas malalim na problema rito. Huminto si Elena at lumingon sa kaibigan. Ang kanyang mga mata ay tila mga kidlat sa dilim. Nakakuha ako ng ilang impormasyon mula sa mga kakilala ko sa audit department ng kumpanya ni Kaito. It seems your husband is not just a cheater. He's also a thief in his own company. Gumagamit siya ng mga dummy accounts para ilabas ang pondo ng kumpanya at ilipat ito sa pangalan ni Mika. Naniga si Reyna sa kanyang upuan. Ang kabog ng kanyang dibdib ay tila isang babala ng isang malaking pagsabog. "What do you mean, Elena?" Huminga ng malalim ang abogado at ibinaba ang kanyang boses. "Kaito is embezzling funds, Reyna. At kung hindi tayo mag-iingat, baka madamay ka sa mga legal na kaso niya dahil asawa ka niya. You're not just fighting for your heart now, Reyna. You're fighting for your freedom. Dahil kapag bumagsak si Kaito, sisiguraduhin nating hindi ka niya masasama sa ilalim." Ang babala ni Elena ay tila isang malamig na buhos ng tubig na lalong nagpagising sa diwa ni Reyna. Ang kanyang kaaway ay hindi lamang isang taksil na asawa, kundi isang kriminal na handang sunugin ang lahat para sa kanyang sariling interes. "Bakit ba ang tabang ng luto mo ngayon? Gaya mo, Reyna. Parang nawalan na rin ng lasa ang buhay sa bahay na ito." Ang tinig ni Kaito ay malamig, puno ng pagkabagot habang padabog niyang ibinababa ang kutsara sa plato. Ang tunog ng bakal na tumama sa porselana ay umalingaw-ngaw sa buong dining room, tila isang babala sa gitna ng namumuong bagyo. Nakatayo si Reyna sa gilid ng mesa. Hawak pa rin ang sandok na ginamit niya sa paghahanda ng sinigang na baboy, ang paboritong ulam ni Kaito na niluto niya ng may pag-iingat sa loob ng 3 oras. Ang usok mula sa mainit na sabaw ay humahalimuyak pa sa hangin. Ngunit para kay Reyna, ang bawat amoy ng pamilyar na sangkap ay tila naging laso na nanunuot sa kanyang dibdib. Habang ang asawa niya ay nagrereklamo sa lasa ng pagkain, ang isip ni Reyna ay nakapako sa imahe ng asul na passbook na wala ng laman at sa mensahe ni Mika tungkol sa pagbubuntis. "Pasensya na, Kaito. Siguro ay naparami lang ang tubig," mahinang sagot ni Reyna. Ang kanyang tinig ay tuyot, parang lupang hindi nadilig ng ulan sa mahabang panahon. Sa loob-loob niya, ang kanyang pagkatao ay dahan-dahang nagkakapira-piraso. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, kaya't napakapit siya sa gilid ng silya upang hindi matumba. Ang bawat salita ni Kaito ay tila mga palaso na tumatama sa kanyang mga sugat na hindi pa naghihilom. Gusto niyang isumbat ang lahat, ang tungkol sa pera ni Haru, ang tungkol sa apartment ni Mika, ang tungkol sa bata sa sinapupunan ng kalunya. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Naupo si Reyna sa tapat ng asawa. Pinanood niya si Kaito habang kumakain ito nang walang pakundangan, tila walang mabigat na lihim na itinatago sa ilalim ng kanyang malinis na polo. "Kaito, tumawag ang accounting ng school ni Haru kanina." Pagsisimula ni Reyna,
Ang kanyang mga mata ay mataman na nakatitig sa bawat galaw ng asawa. Sabi nila, hindi pa raw bayad ang tuition para sa susunod na quarter. Akala ko ba ay nasettle mo na yon nung nakaraang buwan? Bahagyang natigilan si Kaito. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng takot sa isang saglit bago ito mabilis na napalitan ng pagkairita. I told you, Reyna, nagkaroon ng delay sa mga investment ko. Masyado kang praning. I'll handle it. Huwag mo akong kulitin tungkol sa pera habang kumakain ako. Investment? Ulit ni Reyna, ang pait sa kanyang dila ay tila mas matindi pa sa asim ng sampalok sa ulam. Iyong pera para sa edukasyon ng anak mo, ginamit mo sa investment? Sigurado ka bang sa negosyo mo yon inilagay? O baka naman sa isang bagay na mas personal? Ang panginginig ng kamay ni Reyna habang nagsasali ng tubig sa baso ni Kaito. Isang patak ng tubig ang tumalsik sa kamay ng asawa at sa isang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Reyna ang isang estranghero sa harap niya, isang lalaking hindi na niya kilala, isang magnanakaw na nagnakaw ng kanyang tiwala at ng kinabukasan ng kanilang anak. Tumayo si Kaito. Ang kanyang mukha ay tila isang madilim na ulap. Ano bang ibig mong sabihin? Kung wala kang tiwala sa akin, sana ay ikaw na lang ang nagtrabaho at hindi ka na lang naging palamunin dito sa bahay. You're lucky I'm still here, Reyna. You're lucky I still provide for you. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Reyna. Ang kanyang takot ay unting napalitan ng isang mapanganib na uri ng kapangyarihan. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang telepono na nakatago sa ilalim ng table napkin. Sa isang pindot, ang boses ni Kaito mula sa usapan nila ni Mika sa telepono kanina ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Mika, don't waste your time on her. Let's focus on us. I'll give you the house. Just be patient. Ang bawat salitang lumabas sa speaker ay tila isang malakas na sampal na nagpatahimik kay Kaito. Ang kulay sa mukha ng lalaki ay biglang naglaho, napalitan ng isang maputlang anyo ng pagkahiya at pagkabigla. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila naging isang matalim na kutsilyo na handang humiwa sa anumang natitirang ugnayan. Hindi lang iyan ang meron ako, Kaito. Ang bulong ni Reyna, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Alam ko rin ang tungkol sa mga dummy accounts sa kumpanya nyo. Alam ko kung paano mo ninanakawan ang sarili mong mga boss para lang pakainin ang ahas mo. Nanlaki ang mga mata ni Kaito at sa unang pagkakataon, nakita ni Reyna ang tunay na takot sa mga mata ng lalaking minahal niya. Isang takot na hindi nanggagaling sa pagsisisi, kundi sa panganib na mawala ang lahat ng kanyang pinakaingatan. Magkano ba ang kailangan mo para tuluyan ka ng maglaho sa buhay namin ni Kaito? Ang tanong na yon ay tila isang malakas na sampal na bumasag sa katahimikan ng hapon. Nakatayo si Reyna sa gitna ng kanilang sala. Hawak pa rin ang mainit na plansa habang inaayos ang uniforme ni Haru. Ang amoy ng malinis na tela at bagong plansang damit ay humahalo sa matapang at nakakahilong pabango ni Mika na tila sumakop na sa buong kabahayan. Nang lumingon si Reyna, nakita niya si Mika na kampanteng nakaupo sa kanilang lumang sopa. Ang mga binti ay nakakrus at ang mga mata ay mapanghusgang nililibot ang bawat sulok ng bahay. Ang kanyang suot na pulang damit ay tila isang naglalagablab na apoy sa gitna ng maputla at simpleng tahanan ni Reyna. Hindi ka ba tinuruan ng kagandahang asal? Hindi ka man lang ba mag-aalok ng maiinom sa bisita mo? Muling pangungutya ni Mika. Ang bawat salita niya ay may kasamang tawa na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Huminga ng malalim si Reyna. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang init ng plansa ay tila lumilipat sa kanyang mga palad. Pinagpatuloy niya ang paghagod ng plansa sa manggas ng uniforme ng kanyang anak. Bawat kumpas ay puno ng pagtitimpi. Sa kabila ng pambabastos ng babaeng nasa harap niya, maingat pa ring itinupi ni Reyna ang uniforme ni Haru. Tinitiyak na walang kahit isang gusot
Dahil ang pag-aalaga sa kanyang anak ang tanging bagay na hindi kayang agawin ni Mika mula sa kanya. Wala kang negosyo rito, Mika. Umalis ka na bago pa kita kaladkarin palabas. Mahinang sagot ni Reyna. Ang boses ay kasing lamig ng semento mo. Isang matunog na tawa ang isinagot ni Mika bago nito inilabas ang isang makapal na sobrang kayumanggi mula sa kanyang mamahaling bag. Inihagis niya ito sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng sobre ay tila isang mabigat na pasanin na idinagdag sa balikat ni Reyna. ₱1,000,000, Reyna. Cash iyan, ani Mika. Ang mga mata ay naniningkit sa tuwa. Iyan ang bayad ko sa 10 taon mong pagsisilbi kay Kaito. Pirmahan mo lang ang annulment papers at kunin mo ang anak mo. Lumayo kayo at huwag nang magpapakita sa amin. Isipin mo na lang, sa perang yan, makakabili ka na ng bagong buhay na hindi amoy pawis at detergent. Dahan-dahang binitawan ni Reyna ang plansa. Humakbang siya palapit sa mesa, ang bawat yabag niya ay tila isang babala ng paparating na lindol. Kinuha niya ang sobre at tinitigan ito. Naramdaman niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ang galit na kanina pa nakakulong ay tila handa ng sumabog. ₱1,000,000, bulong ni Reyna. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, binuksan niya ang sobre at isinaboy ang lahat ng pera sa mukha ni Mika. Ang mga papel na pera ay nagliparan sa hangin, tila mga tuyong dahon na bumabagsak sa paanan ni Mika. Ang gulat sa mukha ng kalunya ay tila isang sining na gustong pagmasdan ni Reyna habang buhay. Ang pera mo ay kasing dumi ng pagkatao mo, Mika. Ang matigas na sabi ni Reyna. Diyan ka dumaan sa pinto. Ang basura. Sa labas lang ng bahay inilalagay. At huwag mong akalain na mabibili mo ang dignidad ko o ang kinabukasan ng anak ko. Tumayo si Mika. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at kahihiyan. Mabilis niyang pinagpag ang kanyang damit na tila ba ang pagkakadikit ng pera sa kanya ay isang malaking kasalanan. Masyado kang mapagmataas para sa isang babaeng wala namang pinag-aralan. Sigaw ni Mika habang naglalakad patungo sa pinto. Huminto siya at lumingon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Masyado kang bilib sa sarili mo, Reyna. Pero alam mo ba kung anong tawag sa iyo ni Kaito kapag kami ang magkasama? Sabi niya, para ka lang daw isang kasambahay na hindi niya kayang paalisin dahil sa awa. Ni hindi ka na raw niya kayang tignan ng hubad dahil nasusuka siya sa mga stretch marks mo mula sa panganganak kay Haru. You're not his wife, Reyna. You're just a broken relic of his past. Nang isara ni Mika ang pinto ng malakas, naiwan si Reyna sa gitna ng sala, napapalibutan ng mga nakakalat na pera. Ang huling sinabi ni Mika ay tila isang punyal na bumaon sa kanyang pinakamalalim na sugat. Napahawak si Reyna sa kanyang tiyan ang mga alaala ng hirap ng panganganak at ang pagmamahal na ibinigay niya sa kanyang pamilya ay tila naging isang malaking biro. Napatitig siya sa nakasaboy na pera. At sa unang pagkakataon, naitanong niya sa kanyang sarili, mahal nga ba talaga siya ni Kaito kahit kailan? O isa lang ba talaga siyang anino na nakasanayan na nitong makita sa loob ng bahay? Ang bawat tunog ng telepono ay tila isang babala ng paparating na sakuna. Ngunit ang tawag mula sa paaralan ni Haru ay ang uri ng tunog na nagpapatigil sa tibok ng puso ng isang ina. Sa loob ng opisina ng principal, ang hangin ay tila naging kasing bigat ng semento. Nakaupo si Reyna sa isang kahoy na upuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang luma at kupas na bag. Sa tabi niya, nakayuko si Haru. Ang kanyang puting uniforme ay punit sa balikat at may bakas ng tuyong dugo sa gilid ng kanyang labi. Ang kanyang maliliit na kamao ay nakakuyom, nanginginig sa pigil na galit at sakit. Sa kabilang panig naman ay nakaupo si Mika na tila isang reynang naghihintay ng hatol habang ang kanyang anak na si CJ ay nagkukunwaring umiiyak sa kanyang tabi. Mrs. Ramos, hindi namin matotolerate ang ganitong karahasan sa loob ng campus. Ani ng principal, ang boses ay puno ng pangaral.
Sinugod ni Haru si CJ ng walang sapat na dahilan. Walang dahilan? Ang boses ni Reyna ay gumaralgal. Tumingin siya kay Haru. Anak, sabihin mo sa akin, anong nangyari? Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Haru. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kislap at pangarap, ay puno ngayon ng isang matandang uri ng pait. Sabi niya aalis na raw si tatay. Sabi niya, kukunin na raw siya ng bago niyang nanay. Sabi niya, basura raw po kayo, Nay, na pinalitan na kayo dahil hindi na kayo maganda. Ang bawat salita ni Haru ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa puso ni Reyna. Ang kahihiyang sinubukan niyang itago sa loob ng kanilang bahay ay naging isang pampublikong tula na binibigkas ng mga bata sa kalaro. Naramdaman ni Reyna ang init ng mga luha sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito. Hindi dito. Hindi sa harap ng babaeng nagnakaw ng kanyang kaligayahan. Sa gitna ng tensyon, kinuha ni Reyna ang isang panyo mula sa kanyang bag. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat sa labi ni Haru. Ang bawat haplos niya ay puno ng paghingi ng tawad. Tawad dahil hindi niya nagawang protektahan ang kanyang anak mula sa malupit na mundo ng mga matatanda. Kahit na dinudurog ang kanyang puso, ang kanyang mga kamay ay nanatiling banayad, tinitiyak na mararamdaman ni Haru na kahit anong mangyari, mayroon siyang kakampi. Ang dumi talaga ng palaki mo sa anak mo, Reyna. Pangungutya ni Mika, sapat na malakas upang marinig ng mga magulang na nagbubulungan sa labas ng pinto. Gaya mo, bayolente at walang modo. Maybe Kaito is right. Hindi ka karapat-dapat maging ina. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Kaito. Hingal na hingal at bakas ang pagmamadali sa kanyang mukha. Tumingin si Haru sa kanyang ama. Ang kislap ng pag-asa ay muling sumilay sa kanyang mga mata. Sa isip ng bata, dumating na ang kanyang bayani, ang taong magtatanggol sa kanila ni nanay. Tatay! Ang mahinang tawag ni Haru. Akmang tatayo upang yumakap. Ngunit tila tumigil ang mundo ni Reyna nang makita ang ginawa ni Kaito. Hindi tumingin si Kaito kay Haru. Hindi niya tinignan ang sugat sa labi ng kanyang sariling anak. Sa halip, mabilis siyang lumapit kay CJ at kay Mika. Ayos ka lang ba, CJ? Nasaktan ka ba ng husto? Ang nag-aalalang tanong ni Kaito habang hinahaplos ang balikat ng anak ni Mika. Pagkatapos, tumingin siya sa principal nang may paghingi ng paumanhin. I'm very sorry for what happened. I will personally take care of CJ's medical bills and any damages. Humarap si Kaito kay Reyna at kay Haru. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at kahihiyan. Haru, humingi ka ng tawad kay CJ ngayon din. Pero tatay, ininsulto niya si nanay. Ang sigaw ni Haru. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataksil na naramdaman. Huwag kang sasagot. Humingi ka ng tawad. Muling sigaw ni Kaito. Tumingin siya kay Reyna. Ang boses ay puno ng lason. Ikaw ang may kasalanan nito, Reyna. Pinupuno mo ang utak ng bata ng galit dahil sa selos mo. Look what you've done to our son. You're turning him into a monster. Napatitig si Reyna kay Kaito. At sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal na mayroon siya para sa lalaking ito ay tuluyang naputol. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila naging isang libingan para sa kanilang pamilya. Nakita ni Reyna kung paano namatay ang kislap sa mga mata ni Haru habang nakatingin sa kanyang ama na yakap ang ibang bata. Tapos na ang pagtitimpi, Kaito. Ang bawat luhang ibinuhos ko sa putikan ng baseball field ang huling patak na iaalay ko sa iyong pagtataksil. Ang boses ni Reyna ay hindi na nanginginig. Habang minamaneho niya ang lumang sasakyan, pauwi mula sa paaralan, ang katahimikan sa loob ng kotse ay tila isang malamig na kumot na bumabalot sa kanila ni Haru. Nakatingin ang bata sa bintana. Ang kanyang maliit na refleksyon sa salamin ay bakas, ang isang sugat na hindi kayang gamutin ng anumang benda. Ang sugat
ng pagtataksil ng sariling ama. Nang makarating sila sa bahay, hindi dumiretso si Reyna sa kusina upang magluto. Hindi niya kinuha ang plansa. Sa halip, pumasok siya sa kanilang silid at kinuha ang isang malaking maleta mula sa ilalim ng kama. Ang tunog ng pagkakaladkad ng maleta sa sahig ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang kabanata ng pagdurusa. Huminto si Reyna sa harap ng kanilang altar. Tinitigan niya ang kanyang wedding photo kung saan suot niya ang isang simpleng puting belo at isang nangiting puno ng pangarap. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring. Naramdaman niya ang gaan ng kanyang daliri, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng litrato, isang tahimik na pamamaalam sa babaeng naniniwala sa mga fairy tale. Pagkalipas ng isang oras, nasa opisina na siya ni Elena. Ang mesa ng abogado ay punong-puno na ng mga folder at mga dokumentong magsisilbing bala sa darating na giyera. Sigurado ka na ba rito, Reyna? Seryosong tanong ni Elena habang hawak ang draft ng reklamo para sa violation of RA 9,262 o Anti-Violence Against Women and Their Children. Kapag pinindot natin ang button na ito, wala nang balikan. Malaki ang impluwensya ni Kaito at sigurado akong gagamitin niya ang lahat para baligtarin ka. Elena, nakita mo ba ang mga mata ng anak ko kanina? Ang sagot ni Reyna, ang boses ay kasing talim ng bagong hasang kutsilyo. Hindi lang ako ang dinurog niya. Dinurog niya ang pagkatao ni Haru. Hindi na ito tungkol sa selos o sa nasirang pagsasama. Ito ay tungkol sa katarungan para sa anak ko na ninakawan niya ng ama at ng kinabukasan. Inabot ni Elena ang isang ballpen kay Reyna. Then sign here. Isasampa natin ang kasong concubinage laban sa kanila ni Mika. At kasabay nito, ihahanda ko ang mga ebidensya para sa qualified theft at embezzlement na natuklasan natin sa kumpanya niya. We will hit him where it hurts the most, his freedom and his reputation. Habang nilalagdaan ni Reyna ang bawat pahina, nararamdaman niya ang bawat titik na tila isang hakbang palayo sa putikan. Bawat pirma ay isang pangako sa kanyang sarili na hindi na siya muling luluhod para sa isang taong hindi marunong magpahalaga. Attorney, I want everything, bulong ni Reyna sa Taglish. I want the house, I want the custody of Haru, and I want them to pay for every centavo they stole from my son's future. Hindi ako titigil hanggat hindi sila nakakaranas ng katarungang ipinagkait nila sa amin. Kinabukasan, sa gitna ng isang mahalagang board meeting sa kumpanya ni Kaito, biglang bumukas ang pinto ng conference room. Hindi ang sekretary ang pumasok, kundi dalawang lalaking nakauniporme ng pulis kasama ang isang court sheriff. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang martsa ng kamatayan para sa karera ni Kaito. Mr. Kaito Ramos? Tanong ng sheriff sa harap ng lahat ng mga boss at kliyente ni Kaito. We are here to serve you a summons for a petition for legal separation, custody of minor, and a criminal complaint for concubinage and VAWC filed by your wife, Mrs. Reyna Ramos. Ang lahat ng mata sa loob ng kwarto ay napalingon kay Kaito. Ang kulay sa mukha nito ay tila unting hinigop ng lupa, napalitan ng isang maputlang anyo ng takot at kahihiyan. Ang maskara ng isang perfect family man na maingat niyang binuo sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng nagkapira-piraso sa harap ng lahat. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang presong walang rehas, isang mabigat na pasaning bumabalot sa bawat sulok ng silid. Nakaupo si Reyna sa gilid ng kanilang kama. Ang kanyang mga kamay ay payapang nakapatong sa kanyang kandungan. Wala na ang panginginig, wala na ang takot. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila naging kasing tigas ng brilyante. Matapos ang matinding pressure ng mga nakaraang araw, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Ngunit hindi ito ang pamilyar at mayabang na yabag ni Kaito. Ang tunog ng mga sapatos nito sa hagdanan ay tila pagod, mabigat, at puno ng pagkatalo. Nang bumukas ang pinto ng silid,
Tumambad sa kanya ang isang lalaking hindi niya akalaing makikita. Si Kaito na gusot ang polo, gulo-gulo ang buhok, at ang mga mata ay namumula sa galit at kahihiyan. "Masaya ka na ba, Reyna?" Ang boses ni Kaito ay paos, tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa hangin. "Sinira mo ako sa harap ng mga boss ko. Sinira mo ang pangalang pinaghirapan kong buuin ng 10 taon. Isang tawag lang mula sa HR. Suspendido na ako habang iniimbestigahan ang mga accounts na sinasabi mo." Hindi tumayo si Reyna. Tinitigan niya lamang ang asawa nang may malamig na pagkamangha. "Hindi ko sinira ang pangalan mo, Kaito. Ibinigay ko lang sa kanila ang salamin para makita nila ang tunay na mukha ng taong pinagkakatiwalaan nila. Ikaw ang nagnakaw. Ikaw ang nagtaksil. Ako lang ang nagbukas ng ilaw sa madilim mong silid." Biglang lumuhod si Kaito sa harap niya. Isang kilos na dati ay magpapadurog sa puso ni Reyna. Ngunit ngayon ay nagdulot lamang ng matinding pagkasuklam. Hinawakan ni Kaito ang kanyang mga kamay. Ang kanyang tinig ay biglang nagbago. Mula sa galit patungo sa isang mapanlinlang na pagsusumamo. "Reyna, please, settle natin ito ng pribado. Para kay Haru. Isipin mo ang bata. Kapag nabilanggo ako, anong mangyayari sa kinabukasan niya? I'll leave Mika, pangako. I'll give you everything, just drop the charges. Let's be a family again, please." Sa gitna ng pagmamakaawa ni Kaito, dahan-dahang tumayo si Reyna at kinuha ang plansa. Isang puting polo ni Kaito ang nakalatag sa ironing board. Sinimulan niyang iplansa ang kwelyo nito nang may matinding ingat. Bawat kumpas ay suwabe at tila isang ritual. Ginagawa niya ang huling tungkulin niya bilang asawa, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil ito ang huling beses na hahawakan niya ang anumang bagay na pagmamay-ari ng lalaking ito. Pinanood niya kung paano naglalaho ang mga gusot sa tela, habang ang mga gusot sa kanyang puso ay tuluyan ng naging tuwid. "The family you're talking about, Kaito, died the moment you touched that woman." Ang mahinang sagot ni Reyna habang patuloy sa pagplansa. "And don't use Haru as your shield. You stole his education fund for your mistress." Doon pa lang, pinatunayan mo nang wala kang karapatang tawaging ama. Samantala, sa isang marangyang kondo sa kabilang bahagi ng lungsod, hindi mapakali si Mika. Ang amoy ng mamahaling kandila sa kanyang paligid ay hindi sapat upang pakalmahin ang kanyang naghuhumindig na kaba. Nakita niya sa balita ang tungkol sa investigasyon sa kumpanya ni Kaito. Alam niyang kapag bumagsak si Kaito, kasama siyang hihilahin pababa. Kinuha ni Mika ang kanyang telepono at sinubukang tawagan si Kaito, ngunit hindi ito sumasagot. Sa gitna ng kanyang pagkapraning, isang mensahe ang pumasok sa kanyang inbox mula sa isang hindi kilalang numero. Isang screenshot ito ng isang email na isinulat ni Kaito patungo sa kanyang abogado. Ilang oras lang ang nakalilipas. Ang nilalaman ng email ay tila isang kidlat na tumama sa sinapupunan ni Mika. "I need to protect myself. If it comes to the legal battle, I will claim that Mika manipulated me and that she was the one who orchestrated the fund transfers. I am willing to testify against her if it means I stay out of jail." Nanigas ang buong katawan ni Mika. Ang baso ng juice na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang bubog nito ay kumalat sa kanyang paanan, gaya ng pagkawasak ng kanyang mga pangarap. Ang lalaking sinasamba niya, ang lalaking ipinaglaban niya sa putikan, ay handa siyang gawing alay para lamang iligtas ang sariling balat. Hindi mo ba alam na bawal ang mga hampas lupa rito sa gitna ng auditorium? Baka nakakalimutan mong ang eskwelahang ito ay para lamang sa mga taong may class, Reyna. Ang boses ni Mika ay umalingaw-ngaw sa loob ng malaking silid ng paaralan, kung saan nagtitipon ang mga magulang para sa General PTA Assembly. Ang bawat salita niya ay tila isang lason na pilit kumakapit sa mga dingding na gawa sa Nara. Nakatayo si Mika sa gitna ng pasilyo, suot ang isang mamahaling puting terno at sapatos na ginto ang kulay. Tila ba siya ang nagmamay-ari ng buong gusali? Ngunit sa likod ng kanyang makapal na kolorete,
Makikita ang panginginig ng kanyang mga mata. Ang takot ng isang taong alam na ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay dahan-dahang gumuguho. Nakatayo si Reyna sa tapat niya. Wala na ang kupas na duster, wala na ang amoy ng pawis at kusina. Suot ni Reyna ang isang simpleng asul na dress na maayos na nakalapat sa kanyang katawan at ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mukha ay payapa, ngunit puno ng awtoridad na hindi kayang bilhin ng pera. Sa kanyang tabi, ang mga magulang na dati ay umiiwas sa kanya ay tila dahan-dahang lumalapit. Ang kanilang mga bulong ay hindi na para sa kanya, kundi para sa babaeng nasa harap niya. Ang class, Mika, ay hindi isinusuot. Ito ay nakikita sa kung paano mo iginagalang ang iyong sarili at ang ibang tao. Ang mahinang sagot ni Reyna. Ang boses ay sapat na upang marinig ng lahat sa auditorium. At ang eskwelahang ito ay para sa mga batang tinuturuan ng tamang asal, hindi para sa mga taong ginagamit ang pera upang manakit ng kapwa. Isang lumang guro ang lumapit kay Reyna at hinawakan ang kanyang balikat ng may paghanga. Isang simpleng kilos ng pakikiisa na nagparamdam kay Reyna na hindi na siya nag-iisa sa putikan. Kinuha ni Reyna ang isang folder mula sa kanyang bag at inabot ito sa principal na nakatayo sa entablado. Dahil binanggit mo ang tungkol sa class at katotohanan, Mika, narito ang mga opisyal na kopya ng kasong isinampa ko sa korte. Patuloy ni Reyna, ang boses ay kasing lamig ng hangin galing sa aircon. Hindi lamang ito tungkol sa pagsira mo sa pamilya ko. Ito ay tungkol sa pambubugbog mo sa dangal ko sa harap ng maraming tao sa baseball field noong nakaraang linggo. At tungkol din ito sa perang ginamit niyo ni Kaito na ninakaw niyo mula sa kumpanya. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga magulang. Ang tsismis ay tila isang apoy na mabilis na kumalat sa buong silid. Ang mga ina na dati ay sumasama sa tawanan ni Mika ay dahan-dahang umatras. Iniwan ang kalunya na nakatayo ng mag-isa sa gitna ng auditorium. Ang anino ni Mika ay tila lumiit. Ang kanyang pulang lipstick ay nagmukhang dugo sa gitna ng kanyang namumutlang mukha. Hindi pa natatapos ang lahat nang marinig ang tunog ng mabibigat na sapatos na naglalakad sa sahig na semento. 2 pulis na nakauniporme ang pumasok sa auditorium. Ang tunog ng kanilang mga gamit na tumatama sa kanilang baywang ay tila isang martsa ng katarungan. Miss Micaela Valdez? Tanong ng isang pulis. Kailangan niyo pong sumama sa amin sa presinto para sa karagdagang investigasyon tungkol sa kasong grave slander at physical injuries na isinampa laban sa inyo. Mayroon din kaming warrant para sa pag-freeze ng inyong mga assets dahil sa pagkakasangkot sa embezzlement case ni Mr. Kaito Ramos. Ang katahimikan sa auditorium ay tila isang mabigat na pasanin. Pinanood ng lahat kung paano kinuha ng pulis ang mga bisig ni Mika. Ang tunog ng metal na naglalapat sa mga pulso ni Mika ay tila isang himig ng tagumpay para sa bawat babaeng minaliit at tinapakan ng pagkatao. Reyna, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Kaito will save me. Ang huling hiyaw ni Mika bago siya kinaladkad palabas. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at hindi matanggap na pagkatalo. Humarap si Reyna sa mga magulang na nakatingin sa kanya ng may halong gulat at paggalang. Hindi siya ngumiti ng may kayabangan. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang gaan ng kanyang balikat, ang tila paglaho ng bawat mantsa ng putik na ipinahid sa kanya noong araw na yon sa field. Ngunit ang tagumpay ay may kasamang pait. Habang papasok siya sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Elena ang bumungad sa kanya. Reyna, na-freeze na ang lahat ng accounts ni Kaito. Pero may problema. Binenta niya ang bahay niyo sa isang dummy buyer bago pa lumabas ang court order. Kailangan niyo nang lisanin ang bahay bago mag-umpisa ang susunod na linggo. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na yari sa luma at makapal na yero ay tila isang malungkot na palakpak
para sa pagtatapos ng isang mahabang pagtatanghal. Sa loob ng bahay na halos wala ng laman, ang bawat yabag ni Reyna sa sahig na kahoy ay umalingaw-ngaw, tila nagpapaalala sa kanya na ang bawat sulok na dati ay puno ng kalinga ay isa na ngayong banyagang espasyo. Narinig ni Reyna ang marahang pagkatok sa pinto. Nang buksan niya ito, tumambad sa kanya si Lola Ines. Ang matanda ay basa ng ulan, ang kanyang kulay abong buhok ay nakadikit sa kanyang maputlang pisngi at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pait na tanging ang isang ina lamang ang makakaunawa. Hindi ito ang matapang na Lola Ines na nagdidikta ng tradisyon. Ito ay isang inang nagmamakaawa para sa kanyang anak na naliligaw ng landas. Reyna, anak, ang pabulong na tawag ni Lola Ines, ang boses ay nanginginig sa lamig at pagod. Huling pakiusap na ito, anak. Huwag mo namang hayaang mabulok si Kaito sa kulungan. Alam kong nagkasala siya, pero ama pa rin siya ni Haru. Paano na lang ang sasabihin ng mga tao? Paano na ang dangal ng ating pamilya? Huminga ng malalim si Reyna. Naramdaman niya ang pamilyar na bigat ng utang na loob na pilit isinasabit sa kanyang leeg. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nabulag. Nanay, ang dangal ng pamilya ay matagal nang winasak ni Kaito nang ibenta niya ang bahay na ito sa likod ko. Pinili niyang iwan kaming walang matitirhan ni Haru para lang iligtas ang kanyang sarili. Nasaan ang dangal doon? Kinuha ni Reyna ang gintong agimat na ibinigay ni Lola Ines noong nakaraang gabi. Dahan-dahan niyang inilagay ito sa palad ng matanda at isinara ang mga daliri nito. Nanay, ibinabalik ko na po ito. Hindi ko kailangan ng proteksyon mula sa isang pamilyang ako mismo ang naging sakripisyo sa loob ng 10 taon. Ang tanging utang na loob na mayroon ako ngayon ay sa sarili ko at sa anak ko. Isang tahimik ngunit mapuwersang pagputol ng mga tanikala ng nakaraan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang anino ang huminto sa pintuan. Si Kaito. Wala na ang marangyang sasakyan. Wala na ang bango ng mamahaling pabango. Basang-basa siya ng ulan. Ang kanyang mga mata ay hungkag at ang kanyang tindig ay tila isang puno na malapit ng mabuwal. Ang dating mayabang na direktor ay mukha na ngayong pulubi sa sarili niyang pintuan. Reyna, ang paos na tinig ni Kaito. Lumapit siya at akmang hahawakan ang laylayan ng damit ni Reyna, ngunit mabilis na umatras ang babae. Wala na si Mika. Iniwan niya ako pagkatapos ma-freeze ang mga accounts. Ikaw lang ang meron ako, Reyna. Please, bawiin mo ang mga kaso. Mag-umpisa tayo sa probinsya malayo sa lahat ng ito. Tinitigan ni Reyna ang lalaking minahal niya ng buong buhay. Wala siyang naramdamang galit, tanging isang malalim na pagkapagod. Ang pag-ibig na dati ay parang isang naglalagablab na apoy, ay isa na lamang tumpok ng malamig na abo. Huli na ang lahat, Kaito. Ang malamig na sabi ni Reyna. Inilabas niya ang mga dokumento ng legal separation at ang kasunduan para sa buong kustodya ni Haru. Pirmahan mo ito ngayon din. Ito ang huling pagkakataon mo para ipakita na kahit paano ay may natira pang malasakit sa iyo para sa anak mo. Pirmahan mo ito o itutuloy ko ang lahat ng criminal charges hanggang sa mabulok ka sa rehas. Nanginginig ang kamay ni Kaito habang kinukuha ang panulat. Ang tunog ng dulo ng ballpen sa papel ay tila huling tibok ng puso ng kanilang pagsasama. Sa bawat titik ng kanyang pirma, tila isinusuko na ni Kaito ang kanyang huling kapangyarihan. Nang matapos ang pirmahan, tumingin si Reyna sa laba. Tumitindi ang ulan, ngunit sa kanyang paningin, ang bawat patak nito ay tila naghuhugas sa mga sugat ng nakaraan. Isang huling tingin ang ibinigay niya kay Kaito bago niya kinuha ang kanyang maleta at ang kamay ni Haru na naghihintay sa dilim. Saan tayo pupunta, nanay? Ang tanong ni Haru. Ang kanyang boses ay puno ng kaba, ngunit may halong pagtitiwala. Sa lugar kung saan hindi na natin kailangang matakot sa ulan, anak, ang sagot ni Reyna. Ngunit bago sila tuluyang makalabas,
Isang itim na van ang huminto sa tapat ng kanilang bahay at ang mga ilaw nito ay tumama ng diretso sa mukha ni Reyna. Tila isang bagong banta na hindi pa niya inaasahan. Ang katarungan ay hindi laging matamis. Minsan, ito ay may lasa ng luma at mapait na luha na natuyo na sa mga pisngi. Sa loob ng Hall of Justice, ang amoy ng floor wax at mga lumang dokumento ay tila humahalo sa kaba at tensyon na bumabalot sa bawat taong naroon. Ang bawat pag-ikot ng ceiling fan sa itaas ay tila isang mabagal na orasan na nagbibilang ng mga huling sandali ng isang mahabang pagdurusa. Nakatayo si Reyna sa gitna ng silid. Suot ang isang puting damit na tila sumisi-simbolo sa kanyang muling pagsilang mula sa abo ng kanyang nakaraan. Ang kanyang muka ay payapa. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng pagmamahal, kundi ng katotohanan. Sa kabilang panig, nakaupo sina Kaito at Mika. Ang dati ay magara at mapagmataas na magkasuyo ay mukha na ngayong mga estrangherong nag-aagawan sa isang pirasong salbabida sa gitna ng lumulubog na barko. Your Honor, hindi ko po alam ang tungkol sa mga fund transfers na yon. Ang hiyaw ni Mika. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Pinilit lang ako ni Kaito. Sinabi niya sa akin na para iyon sa kinabukasan namin. Siya ang nag-utos sa akin na gumawa ng mga dummy accounts. Sinungaling. Ang ganti ni Kaito, ang kanyang mga mata, ay naniningkit sa galit. Habang nakatitig sa babaeng dati, ay tinatawag niyang Reyna. Ikaw ang humingi ng apartment. Ikaw ang naggitgit sa akin na kailangan natin ng pera para sa baby mo. Ninakawan mo ako ng bait, Mika. Ikaw ang sumira sa buhay ko. Ang panonood sa kanilang pag-aaway ay tila isang madilim na komedya para kay Reyna. Ang mga taong nagsabuatan upang wasakin ang kanyang tahanan ay ngayon ay abala sa pagwasak sa isa't isa. Ang bawat salitang ibinabato nila ay tila mga bala na tumatama sa kanilang sariling mga katawan. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, dahan-dahang tumayo si Reyna. Hindi siya sumigaw, hindi siya nakiisa sa sumbatan. Kinuha niya ang kanyang wedding ring mula sa kanyang bag, ang sing-sing na 10 taon niyang iningatan bilang simbolo ng kanyang katapatan. Lumakad siya nang dahan-dahan patungo sa mesa ng abogado at inilapag ang sing-sing sa tapat ni Kaito. Wala itong tunog ng lumapag sa kahoy, ngunit para kay Reyna, ang kilos na yon ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Ibinabalik na niya ang huling piraso ng kadenang nag-uugnay sa kanya sa isang kasinungalingan. Hindi ko kailangan ng inyong mga dahilan. Ang mahinahong sabi ni Reyna. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na courtroom matapos ang strike ng gavel ng hukom. Narito ang lahat ng ebidensya ng inyong pagnanakaw. Hindi lang sa kumpanya, kundi sa kinabukasan ng anak ko. Ang katarungan ang magsasalita para sa amin ni Haru. Nang ibaba ng hukom ang pinal na hatol, ang tunog ng kahoy na tumatama sa mesa ay tila isang hudyat ng paglaya. 12 taong pagkakakulong para sa qualified theft at estafa para kay Kaito at 8 taon para kay Mika bilang kasabwat, bukod pa sa mga kasong sibil para sa danyos perwisyo. Habang inaalalayan ng mga pulis si Kaito at Mika palabas, ang iyak ni Mika at ang pagmamakaawa ni Kaito ay tila mga himig na unti-unting naglalaho sa pandinig ni Reyna. Hindi siya nakaramdam ng katuwaan sa kanilang pagbagsak. Tanging isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan ang namayani sa kanyang puso. Lumabas si Reyna sa gusali ng korte kung saan ang sikat ng araw ay tila humahalik sa kanyang balat. Ang hangin ay amoy kalayaan. Ngunit sa pagbaba niya sa hagdanan, isang lalaking naka-Amerikana ang nakatayo sa tabi ng isang sasakyan. Hawak nito ang isang maliit na nhang ng puting rosas. Ang lalaki ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay pamilyar. Tila isang anino mula sa kanyang kabataan na matagal na niyang nakalimutan. Ngunit bago pa makapagsalita ang lalaki, isang mabilis na pagtakbo ng maliliit na paa ang narinig ni Reyna sa kanyang likuran. Nanay, panalo na ba tayo? Ang masayang hiyaw ni Haru habang patakbong lumalapit sa kanyang ina.
Niyakap ni Reyna ang kanyang anak ng mahigpit. Ang amoy ng buhok ng bata ay tila isang gamot sa lahat ng kanyang mga sugat. Ngunit habang nakayakap kay Haru, hindi maalis ni Reyna ang kanyang tingin sa lalaking nasa harap niya. Ang misteryong dala ng lalaking ito ay tila isang bagong pahina na handa ng buksan, isang pahinang hindi na isusulat sa luha at putik. Ang amoy ng sariwang harina, banilya at mainit na asukal ay humahalimuyak sa hangin, tila isang banayad na yakap na bumabalot sa buong silid. Sa loob ng maliit, ngunit maliwanag na kusina ng Queen's Grace, ang bawat galaw ni Reyna ay may ritmo at kapayapaan. Wala na ang mantsa ng putik mula sa baseball field. Ang kanyang mga kamay ay nababalutan na ngayon ng maputing harina, isang simbolo ng kanyang pagsisimulang muli at ng dangal na siya mismo ang nagtanim at nag-ani. Ang sikat ng araw sa labas ay tila nakikigulo sa mga kurtinang gawa sa manipis na puntas na nagbibigay ng gintong liwanag sa mga bagong lutong tinapay at pastry na nakahanay sa estante. Ang bawat piraso ng tinapay ay bunga ng kanyang pagtitiyaga. Nang bawat gabing pinili niyang bumangon kaysa malunod sa lungkot. Ang kanyang negosyo, na nagsimula sa simpleng paglalako sa mga kapwa magulang sa paaralan, ay isa na ngayong ganap na panaderya na dinadayo ng marami dahil sa lasa ng pagmamahal na nakapaloob dito. Huminto si Reyna sa harap ng isang malaking salamin sa gilid ng counter. Hindi na niya nakikita ang babaeng sugatan at amoy detergent na binaliwala ng kanyang asawa. Ang babaeng nasa salamin ay may ningning sa mga mata. Suot ang isang apron na may bordang pangalan niya at isang ngangiting hindi napilit. Kinuha niya ang isang bagong pares ng hikaw na binili niya gamit ang sarili niyang kita. Isang maliit na regalo para sa kanyang sarili bilang pagkilala na siya ay mahalaga, hindi bilang asawa ng kung sino, kundi bilang si Reyna. Nanay! Tignan mo, nakakuha ako ng medalya sa math quiz. Ang hiyaw ni Haru ay puno ng sigla habang tumatakbo ito papasok sa shop, dala ang isang makintab na medalya. Yumuko si Reyna at niyakap ang kanyang anak ng mahigpit. Ang katawan ni Haru ay hindi na nanginginig sa takot. Ang kanyang mga mata ay puno muli ng pangarap at tiwala sa mundo. Sa tabi ng bata ay nakatayo si Luis, ang abogadong tumulong sa kanila at ang lalaking naghintay sa kanya sa labas ng korte. Si Luis ay nanatiling isang tapat na kaibigan at gabay, isang tahimik na presensya na nagpapaalala kay Reyna na may mga lalaki pa ring marunong rumespeto at magpahalaga sa lakas ng isang babae. You deserve all the happiness in the world, Reyna, mahinang sabi ni Luis habang tinutulungan si Haru na ilapag ang gamit nito. Isang simpleng pangungusap, ngunit sapat na upang magpadama ng init sa puso ni Reyna. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, isang kartero ang pumasok at nag-iwan ng isang sulat. Ang sobre ay may tatak ng National Penitentiary. Alam ni Reyna kung kanino galing iyon. Pagkatapos ng ilang buwan, muling nagparamdam si Kaito mula sa loob ng rehas. Dahan-dahang binuksan ni Reyna ang sulat sa tabi ng nagbabagang hurnuhan. Sa loob ay isang maikling mensahe ng pagsisisi, isang paghingi ng tawad mula sa isang lalaking nawalan na ng lahat. Ngunit habang binabasa ang mga salitang dati, ay inaasam-asam niyang marinig. Wala nang naramdamang hapdi si Reyna. Ang bawat titik ay tila mga banyagang tunog na wala ng kahulugan sa kanyang bagong buhay. Nang walang pag-aalinlangan, dahan-dahang inihulog ni Reyna ang sulat sa loob ng apoy ng oven. Pinanood niya kung paano kinain ng apoy ang mga papel, kung paano naging abo ang huling koneksyon niya sa isang madilim na nakaraan. Ang usok na lumabas ay tila huling buntong hininga ng kanyang paghihirap, na mabilis ding tinangay ng hanging galing sa bintana. Humarap si Reyna sa kanyang anak at kay Luis, ang kanyang muka ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Halina kayo, magmeryenda na tayo. Bagong luto ang paborito ninyong ensaymada. Ang tunog ng kanilang tawanan ay umalingaw-ngaw sa buong shop,
Isang musika na nagpapatunay na pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo, laging may dalang bagong pag-asa ang umaga. Ang reyna ay hindi na kailangan ng isang hari para sa kanyang palasyo. Siya na mismo ang bumuo ng kanyang sariling kaharian. Isang kahariang nakatayo sa matibay na pundasyon ng pagmamahal sa sarili at katarungan. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na paghakbang, kundi isang dahan-dahang pag-akyat sa isang matarik na bundok. Habang pinagmamasdan ni Reyna ang dapit hapon mula sa beranda ng kanyang bagong tahanan, naramdaman niya ang banayad na simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang mukha. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib, wala na ang bawat tinik na dati ay humaharang sa kanyang paghinga. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na nakakatakot, kundi isang musika ng kapayapaan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Naitanong ni Reyna sa kanyang sarili, napatawad na ba niya ang mga taong sumira sa kanyang mundo? Ang sagot ay hindi isang mabilis na oo. Napatawad niya si Kaito at Mika, hindi dahil karapat-dapat sila sa kanyang habag, kundi dahil pagod na siyang bitbitin ng galit na parang isang mainit na uling sa kanyang palad. Ang pagpapatawad ay ang kanyang paraan upang tuluyan ng bitawan ang mga anino ng kahapon. Hindi na siya biktima, siya na ang sumulat ng huling kabanata ng kanyang sariling kasaysayan. Ang kapayapaang tinatamasa niya ngayon ay hindi nanggaling sa pagganti, kundi sa pagbuo muli ng kanyang sarili. Nakita niya si Haru sa di kalayuan, masayang naglalaro ng baseball kasama ang mga bagong kaibigan. Ang bawat takbo ng bata, ang bawat tawa nito na umaabot hanggang sa kanyang mga mata ay sapat ng kabayaran para sa lahat ng kanyang pagtitiis. Si Haru ay lumaki na may dangal, bitbit ang aral na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa katapatan ng puso. Ang aral na nais iwan ng kwentong ito sa bawat nakikinig ay simple ngunit malalim. Ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa kung paano ka tinatrato ng ibang tao. Ang pagtataksil ay isang anino lamang na dumarating kapag ang araw ay lumulubog. Ngunit laging may bagong umaga para sa mga pusong marunong lumaban ng may katuwiran. Ang dignidad ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang pagiging asawa, kundi sa kanyang kakayahang tumayo ng mag-isa at protektahan ang mga taong mahal niya. Tumingin si Reyna sa kanyang mga kamay. Wala na ang mga sugat, wala na ang panginginig. Kinuha niya ang kamay ni Luis na lumapit sa kanyang tabi, isang tahimik na pag-amin na handa na siyang sumubok muli. Sa pagkakataong ito ay may kasama ng pag-iingat at respeto. Ang dapit hapon ay lumalim, ngunit ang liwanag sa loob ng puso ni Reyna ay mananatiling naglalagablab. Tila isang sulo na gagabay sa kanya sa bawat bukas na darating. Sa huling sandali, muling inalala ni Reyna ang putikan sa baseball field. Ngumiti siya ng bahagya. Ang putik na yon ay hindi nagpahina sa kanya. Ito ang nagsilbing matabang lupa kung saan tumubo ang isang mas matatag, mas matalino, at mas magandang Reyna. Ang anino ng pagtataksil ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang maningning na liwanag ng tagumpay at tunay na kaligayahan.